Magandang gabi po mga minamahal namin taga-subaybay at mga minamahal naming taga-pakinig. Mga kamuntinlipenyo at mga kamuntinlipenya, ngayon po ay ikasampu ng Setyembre, taong 2021. Ano po? Napakahalagang araw po nito sapagkat ito po ang araw na pagdakila sa mahal na patron sa Nicolas de Tolentino. Ano po? Alam nyo po, ang araw na ito ay kapistahan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Doon po sa bayang aking sinalangan. Ano po? Ang aming patron ay si San Nicolas de Tolentino. Ano po? Ngayon, doon po sa Barangay Bahay Toro, na kung saan ay ang aking kapatid na nakatira, yun po ay isang townhouse at yun po ay unang kong napundar. Hindi ko inaakala na doon pala sa Barangay Bahay Toro, ang mahal na patron din ay si San Nicolas de Tolentino. Ano po? Nung ako po ay makapagtrabaho dito sa Registry of Deeds, sapagkat dati po ako ay nakatira sa Cubao, medyo mahaba po ang biyahe at dahil mahaba ang biyahe ay tayo po ay nagpumilit na makapundar, ano po, makapag-adikha ng isang maliit na tahanan. At nangyari naman po yun. Alam niyo po ba na sa hindi rin sinasadyang pagkakataon ay hindi ko inakala na yung barangay na kung saan kami ay nakatira ngayon, ang aming patron ay walang iba rin kundi ang mahal na patron San Nicolas de Tolentino. At ngayon po ay nagdiriwa nga ng kapistahan ang Barangay Kupang dito po sa Muntinlupa City, na kung saan doon nasasakupan ng aming tahanan. Ano po? Kanina po, sabi ng aking kapatid, ano po, ni Manong Ramir, piyesta rin daw sa kanila. Ito po ay mga bagay na hindi namin sinasadya. Ano? Ako, sino ang patron na ipinagdiriwang ninyo ngayon? At ang sabi niya ay si San Nicolas de Tolentino. Ano po? Yun po ay sa barangay Gitnang Bayan ng San Mateo, Rizal. At ngayon ay kapistahan din doon. At ang kanila ring ipinagdiriwang ay ang araw ng mahal na patron San Nicolas de Tolentino. Ano po? So ito po yung mga bagay na hindi namin sinasadya. Kami pala pong tatlong magkakapatid ano po ay nakatira sa lugar na ang mahal na patron ang nakasasakop sa mga barangay na aming tinitirhan. So maligayang kaarawan po, mahal na patron San Nicolas de Tolentino. Pista po ngayon sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Kapistahan din po sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. Kapistahan din po sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, at sa Barangay Gitnang Bayan, San Mateo, Rizal. Ano po? Ako po ang nakatira sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. Yung aking kapatid ay nakatira naman sa Bahay Toro, sa Quezon City. At ang aking isang kapatid ay doon naman sa Gitnang Bayan, na ang lahat ay nagdiriwang para sa mahal na patron San Nicolas de Tolentino. So maligayang kapistahan po, mahal na patron San Nicolas de Tolentino, at hinahangad po namin, pinagdarasal namin na kami ay lagi mong gabayan at nang sa ganon kami ay hindi magkamali sa aming mga pagpapasya at sa mga bagay na aming gagawin. At nang sa ganon ay may pagpatuloy namin ang paglilingkod sa ating mga kababayan, sa ating kapwa,
sa ating mga kaibigan. Ano po? So, yun po. At pagbati po sa mahal na patron San Nicolas de Tolentino. Ano po? So, tayo po ay narito sa Jeeping Spot Facebook Live Studio at ito po ang ating ika-56 na live streaming. Our 56 live streaming here at Jeeping Spot Facebook Live Studio. Ano po? At ito po ay matatagpuan dito sa number 29 National Road, Lodora Village, Tunasan, Muntinlupa City. Pero bago tayo patuloy na pumalaot sa ating programa, hayaan niyo pong ako'y magpakilala sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Silverio Biyong R. Garing. Ano po? Ang nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong, susulong. Ano po? Narito po tayo sa lungsod ng Muntinlupa. Muntinlupa, marangal na lungsod, ang garing-garing. Ano pa? So, ang oras po natin dito sa Pilipinas ay 5:43 in the afternoon. Ano po? So, alas 5:43. Yan po, alas 5:44 na. Binabanggit po namin ito sapagkat marami po tayong mga tagapakinig na nagmumula pa sa ibang bansa at nasa ganon ay mamonitor din nila na ang oras dito sa Pilipinas ay yung ating sinasabi. Ano po? At sinabi na nga po natin kanina, araw ng Biyernes dito. Ika-10 ng Setyembre taong 2021. So, hayaan natin na magbigay naman tayo ng ating public service. Ano po? So, tuloy po ang voters registration. And I understand tomorrow, September 11, kahit po dito sa Muntinlupa, doon po sa Ayala Mall, South Park, sa Alabang, Muntinlupa City. Ayon po sa aking impormasyon, ay tuloy ang voters registration. Ano? So, para doon po sa mga kabataan natin na sa pagdating ng Mayo 9, taong 2022. Ano po? May 9, 2022, araw po ng eleksyon yon sapagkat yun ay ikalawang Lunes ng Mayo sa susunod na taon. Doon po ang halalan. Para po kayo ay makaboto, kinakailangan ninyong makapagrehistro. Ano po? So, ang informasyon ko po, bukas kahit Sabado, meron pong registration para sa mga new voters, para sa mga magta-transfer, yung transfer of voters registration, and yun pong mga reactivation. At hindi lang po yung mga kabataan na sasapit na ika-18 taon, ano po, sa darating na halalan. Baka din po naman may mga kababayan tayo na hindi na po sila 18 taong gulang at maaaring lampas na, subalit hindi pa sila nakakapagrehistro. Pwede rin po silang magrehistro para sila ay makaboto. Ano po? Yan pong pagrehistro ay isang katungkulan at yan ay isa ring karapatan. Ano po? Mahalaga po yung pagboto sapagkat dito po sa pagboto, ito po, isa po ito sa tinatawag na equalizer. Ano po? Bakit ko po sinasabing equalizer? Sa pagboto po, kahit ikaw ay bilyonaryo, kahit ikaw ay milyonaryo, kahit ikaw ay nabibilang sa middle class, kahit ikaw ay nabibilang doon sa sinasabi natin na may hirap, tayo po ay tigigisang boto. Opo? Tigigisang boto sapagkat tayo, mahirap, mayaman, middle class, tayo po ay tigigisang boto upang pumili ng ating mga magiging leader o mga pinuno ng ating pamahalaan. So, napansin nyo po, isipin niyo kahit bilyonaryo, isa lang ang boto niya. So, kailangan tayo ay gumanap. Gawin natin ang ating tungkulin, tayo ay magrehistro, at tayo ay bumoto sa darating na taon na 2022. Ano po? Sabi nga,
magrehistro para makaboto sa 2022. Ang bawat boto mahalaga para sa pagbabago. So yan po ang public service ng Jeeping Spot Facebook Live Studio. Ano po? So, meron po tayong tinanggap na text. Ano po? Ang nag-text po ay galing sa Germany. At ito po ay nirefer daw nung isang ating taga-subaybay na nasa California. Ano po? Ang tanong niya sa akin ay sabihin ko raw dito sa programa at nang sa ganon mamonitor sa Germany nung kanyang pinsan. Ito po, ang mga magulang daw nila ay may nabiling property. Ano po? At yung nabiling property, merong deed of absolute sale na, notarized na. Ano po? Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa naiilipat ng kanilang mga magulang at ang kanilang mga magulang, ano po? Pumanaw na. Ayan. So, tandaan po ninyo pumanaw na magulang, pero merong deed of absolute sale. Yung mga magulang nila, duly notarized na. Duly executed, no? Sila raw po ay 3 magkakapatid. Ayan, sabi ng taga-Germany. So, sabi ng taga-Germany, hindi pa naiilipat ng aming magulang at kami ay 3 magkakapatid. Ano? Ngayon, ang tanong, yun daw pong isang kapatid niya namayapa na. So bigyan po natin ng si A, 3 magkakapatid, si B, at saka si C. Ano po? Si A buhay pa. Yan nga yung nagtatanong sa atin at minomonitor niya tayo ngayon sa Germany. Si B ay siyempre maswerte. Alam niyo kung bakit? Dalaga. Ayan, dalaga. C ay meron 3 anak. Ayan tingnan niyo yung pattern. Ngayon, ito raw pong si C, ang problema, lately, dalaga po ito namayapa na rin. So, ang natitira na lang po, dalaga po, ang natitira na lang po ay siya. At saka yung 3 anak nung kanyang kapatid ni B, ni C, na may 3 anak. Ano po ang kanyang katanungan? Kung yun daw po bang natitirang property, dahil siya lang ang nabubuhay na kapatid, para lang daw po ba sa kanya yun? Yan, sundan po natin yung tanong. Magandang tanong yun. So, unahin po natin, unahin natin. Ang magulang niya ay nakabili ng property. May deed of absolute sale, duly notarized. Okay. So, doon po sa kwentong ngayon, yung pong mga magulang niya ay nagmamay-ari na nung property na yon. Ano po? Bagamat hindi ito nailipat, pero nasa kanila ang titulo. Okay? Ang mga magulang nila, hindi nailipat ito at ito ay namayapa na rin. Okay? So, ang natitira ay yung 3 anak. Si A, si B, si C. Si C nga ay namatay na. Si B lately namatay na rin. Okay? So, ang natitira si A at si C ay namatay na rin. Pero, merong 3 anak. Ayan. Si B po kasi ay dalaga. Ayan. So, sundanin niyo yung aking ang tanong. Sa kanya lang daw ba mapupunta yung property na yon dahil siya na lang ang nabubuhay na kapatid? Yan na naman. Eto na naman tayo. Ang opinyon ng inyong lingkod, ganito muna. So, ilipat muna yan.
ilipat muna sa pangalan ng inyong mga magulang. Ano? So, paglipat niyan, may babayaran kayo. Siyempre, malilipat na yan sa pangalan ng inyong magulang. So, para magliwanag. So, babayaran nyo ang capital gains niyan, documentary stamp tax, transfer tax, etc. So, malilipat yan. Ngayon, nasa pangalan na ng inyong mga magulang yan. Ano? Sabihin natin na yan, titulo na yan ay na kay P, na kay F at saka na kay M, no? Father and mother. So yan. Ngayon tatlo kayo. Yan, diba? Lumabas na ang titulo na kay F at saka na kay M. Ang iyong kapatid ay namayapa na rin, si C, tatlo ang anak. Lately, yung iyong kapatid na si B, namayapa na rin. Okay, sagutin na natin. Hindi pwedeng ikaw lang ang magmana kasi yung iyong kapatid na si C may tatlong anak. Yung mamanahin nyo kasi dito ay yung share lamang ni B nung dalaga ninyong kapatid na lately ay namayapa na rin. So, pwede mong itanong sa akin, wala na yung kapatid kong si C. Hindi. Bagamat siya'y nawala na, meron siyang mga tagapagmana at yun ay hahalili sa kanya. Yan. Ang tawag namin doon ay by way or by right of representation. Di ba? So, kung titingnan natin, isang buo yung inyong property, yung isa noon, isang share noon, kasi hahatiin sa tatlo yun, 1/3 sa'yo, 1/3 kay B, 1/3 dun sa iyong namayapang kapatid na mamanahin ng iyong mga pamangkin. Ano? Ngayon, ang pag-uusapan natin dito itong kay B. Hati pa rin kayo dyan. Yung kalahati niyang kay B, kalahati ng 1/3, pupunta sa iyo. Yung kalahati naman, pupunta dun sa iyong mga pamangkin sapagkat yun ay mamanahin ng iyong kapatid, no? Na namayapa na. Subalit namayapa na, ay hindi na niya matatanggap yon, kaya't yun ay mapupunta na sa kanyang mga anak. So yun, siguro naman maliwanag ha, at palagay ko natumbo ko yung gusto mong malaman, no? So, siyempre, merong mga expenses yan. Ano? At bahala na ang BIR dyan. Ang mahalaga, magawa nyo ng paraan sapagkat tatagal ng tatagal, hindi maiisayos. Ngayon, pag yan ay nailipat nyo na, bali ang mangyayari sa iyo niyan, magiging tigkalahati na kayo eh. Kalahati yung sayo, sapagkat napunta na sa iyo yung kalahati ng 1/3 ng iyong kapatid. Kasi dating 1/3 eh. At yung kalahating ng 1/3 na napunta na sa iyong mga pamangkin. Pag naisaayos nyo na yan, then pahati nyo, pasubdivide nyo para magliwanag. Ano? Para kung gusto ninyong ibenta, ay mas madali. Kasi ikaw na ang pipirma doon sa share mo at yun namang mga pamangkin mo sa share nila na minana nila doon sa iyong mga kapatid. I understand, hindi po maliit na lupa itong ating pinag-uusapan. Medyo may presyo po ito. Ano? So, thank you sa ating taga-subaybay na nasa Germany ngayon at salamat din sa kanyang kamag-anak o relative na nasa California. Hindi na lang po natin babanggitin ang kanyang pangalan. Ano po? So, thank you at sa kabila ng kayo nasa abroad, kayo ay nakakasubaybay dito sa ating programa. Tuloy ko lang po para magkaroon tayo ng additional na kwentuhan. Ano po? Baka doon sa iba, hindi pa nila nalalaman na si San Nicolas de Tolentino po ang ating Santa Claus. Ano pa? So yan po, sana alam nyo na yan, no? Kaya daw ho, Santa Claus, medyo islang no? Saint Nicholas. Yan. Pero si San Nicolas de Tolentino po ang
ang ating Santa Claus. Ano po? Kaya po kilala ang San Nicolas de Tolentino sa isang para kung sa galante, mapagbigay, maluwag, bukas ang palad sa mga mahihirap, Kaya tayo po ay laging humihingi ng gabay, Siyempre sa mahal na nating Panginoong Diyos at sa gabay ni San Nicolas de Tolentino, sapagkat siya po ay bukas ang puso para sa mahihirap, Kaya alam niyo po, ang mahihirap dapat laging pinagpapala, binibigyan ng pagkakataon na marating ang kanyang gustong gampanan, na katungkulan, sapagkat alam niyo po, iba ang mahirap sapagkat ang isang mahirap katulad ni San Nicolas de Tolentino, alam niya sa isip niya ang pagiging mahirap at alam niya sa kanyang tiyan ang pagiging mahirap, Iba po yung alam na daramo ang pagiging mahirap. Nalalaman mo sa iyong isipan kung ano ang maging isang mahirap at nararamdaman ng iyong sikmura doon sa pagdating na ikaw ay nakakaramdam ng gutom. Ramdam yan ng isang mahirap. Kaya yung po mga mahirap na pinapalad, na nagkaroon, medyo umaseso. Naging ko po yan, inoobserbahan ko sila na talagang sila ay mga bukas ang palad para sa mahirap. Ang isa ko pa nga pong napansin, sila po ay tumutulong ng hindi ipinamamalita, Yan po ay isinasagawa na lamang, So, thank you San Nicolas de Tolentino at malapit na ang ating Pasko at ikaw ay mamimigay na naman sa mga bata. Sabi natin, kay mga nakabiting medyas, bibigay ng aguinaldo. So, thank you. Okay. So, tayo ay tumugon muna sa isang magandang katanungan, Sabi po niya ito, narinig ko po sa inyong programa na para masigurado na totoo ang titulo, kami po ay dapat mag-request ng certified true copy sa inyong mga tanggapan. Ginawa naman po namin ito. Pagkakuha po namin ng aming certified true copy, may nakita po kaming nakatatak, ibig sabihin naka-annotate, na notice of lease pendens sa likod ng certified true copy. Ngunit wala po sa aktual na titulo. Yan. Aktual. Ang ibig sabihin, owner's duplicate copy. Binebenta sa amin. Ano po ang ibig sabihin nun? At bakit po hindi pantay ang certified true copy at mismong titulo? Maraming salamat po. So, unahin muna natin yung pagkuha niya. So, hinahangaan kita sapagkat sumusunod ka sa advice ng Jeeping Spot Facebook Live Studio na kapag ikaw ay bibili ng titulo, the first step in exercising due diligence is to get the certified true copy. Ang ganda nitong tanong mong ito. Alam mo, maganda to. Ang sabi mo, pagkakuha mo nung certified true copy, nakita mo may nakatatak, notice of lease pendens. Okay? Subalit doon sa titulo na ibinebenta sa iyo, sa inyo, walang nakatatak. So, dito muna, i-resolve muna natin yan, Yung kasing notice of lease pendens, ang ibig sabihin nun, merong pending kaso. Merong pending na kaso involving that title sa husgado. Kaya, notice of lease pendens, Notice of pending case involving the title. Okay? So, maganda. Nalaman mo ngayon, meron pala itong kaso, kaya nakatatak. So, maganda na yan. Ang tanong mo, bakit nakatatak lang yun doon sa kinuha mong certified true copy, Dati ang tawag namin yan, bolt copy. Ngayon, ang tawag na dyan sa Land Registration Authority at saka sa Registry of Deeds, ang tawag na dyan ay
government copy. Okay? So, yung hawak naman, nung nagbebenta sa'yo, no? Yun ang owner's duplicate copy. Yan ay tinatawag na ngayon na computerized copy. Okay? So, para mas madali nating maintindihan, wag na muna tayo sa government tsaka computerized. Yung bulk copy. No? So, dun lang nakatatak yung sinasabi mo na notice of lispendence. Why? Kasi yung notice of lispendence is a voluntary transaction. Involuntary, ano? Notice of lispendence is an involuntary transaction. Ano ba ang ibig sabihin ng involuntary? Yan ay dinadala sa Registry of Deeds, no? Nang hindi kasama yung owner's duplicate copy. Okay? Halimbawa, katulad niyan, kaso. So yan ay hihingi nung petition, no? O kaya naman meron na siya, meron siyang covering letter doon, panunotaryuhan niya, sasabihin niya siya ang petitioner at yan ay gusto niyang matatak doon sa titulo ng kanyang kalaban, no? Na may-ari ng titulo, no? Siguro meron silang hindi na pagkasunduan. So yan ay dinadala doon without the owner's copy. Sapagkat ang owner's copy niyan, for sure, no? For sure, ay nando sa registered owner. Okay? Ngayon, pag dinala yan ng petitioner doon sa Registry of Deeds, no? Pag-aaralan niya ng examiner, titingnan niya kung talagang yung petition na yon is really involving the title. Ano? Kung yan ay hindi involving the title, ang gagawin dyan ng examiner, i-recommend yan sa Register of Deeds na i-deny. Okay. Ano ba ang ibig sabihin nung baka hindi involving the title? Di ba? It is not against the title itself, no? Ano yung ibig sabihin? Baka yung petition ay pwedeng recovery of sum of money, no? So, may utang sa kanya yung kalaban niya. Pero dahil nalaman niyang may titulo, ay gusto niyang tatakan yung titulo nung kanyang kalaban. Nung nag-utangan sila, hindi naman nila pinag-uusapan yung titulo. So, yun. It does not involve the title, no? So, recovery of sum of money. So, ang gagawin niya, ang examiner, i-recommend niya na i-deny. Kasi hindi naman kasali o hindi naman against the title yung kaso, kundi para lang makasingil. So, hindi pwede yung ganon. Kaya yan ay dinideny. Okay. So, isang paraan yun, no? Ngayon nakita mo, may notice of lispendence. Ang ibig sabihin, yung petition, ano, na yun ay involving the title. Kaya ina-annotate yun. At dahil yan naman ay ina-annotate lang doon sa bold copy, yun ang result nun. Hindi mo makikita. Doon sa owner's copy, iyong ibinibigay. Kaya nga sinasabi natin na kung ikaw ay bibili ng property at para malaman mo ang tunay na status ng titulo, ay dapat kang kumuha ng certified true copy. At ngayon, doon sa iyong tanong, no? Nakita mo na ang kahalagahan ng pagkuha ng certified true copy. Nalaman mo na may kaso yung lupang binibili mo. So, ito na lang ang tanong, no? Nalaman mo may kaso yung lupang binibili mo, bibilhin mo pa ba? Okay? Siguro, generally, ang magiging answer, hindi na. Sapagkat pag binili mo yan at natalo yung binilan mo sa kasong yan, kasi tinatanggap mo parang you step into the shoes, di ba? Of the owner, of the registered owner. Kung talo siya dun sa kaso, ang mangyayari dun, talo ka. Paano yung binayad mong pera? Walang magagawa yon.
Diba? Kasi nakita mo na may notice of lease pendants. But despite of that, alam mong may pending na kaso, binili mo pa rin. Ang tawag nga namin doon, you're no longer a buyer in good faith. You're a buyer in bad faith. Kasi despite of the fact na meron ng notice of lease pendants, you proceed to buy the property. So, in that case, you are bound by whatever will be the outcome of the case. Ay kung talo, ay talo ka. Okay? Ngayon, meron din namang mga taong magagaling. Ay kahit may kaso, ay binibili nila yan. Bahala na lang sila, hindi ba? Ay kasi, kaya nila binibili yan, pangkaraniwan, nagbabaka sakali sila. O kaya naman, babaratin na nila yung, alam mo ba yung binabarat? Ay tinatawaran nila, may kaso yan, bebenta mo sa akin. Kung gusto mo, ganito lang. Kasi lalaban pa ako sa kaso dyan. Parang ganon. Yan ang mga dialogue. Pero sa'yo, dahil hindi ka naman speculator, no? Ang ibig sabihin ng speculator, yung mga talagang naghahanap buhay na nag-i-speculate. Na pag nanalo sila, mas malaki ang kita nila. Kasi mababa ang kanilang pagkakabili. Okay? So yun, 'di ba? Ang kahalagahan ng kumukuha ka ng certified true copy. Because that notice of lease pendants is an encumbrance. Yan ang tinatawag na encumbrance. 'Di ba? Lagi nating may nagtanong nga dito, ano daw ang ibig sabihin ng encumbrance? Marami yan, marami yung mga nakatatak na pwedeng sabihin encumbrance, no? Kasi ang ibig sabihin ng encumbrance para sa pangkaraniwan, no, sa layman, no, ito ay isang sitwasyon na naroon sa titulo na for the meantime, bumababa ang quality ng titulo, no? Katulad nito, may notice of lease pendants. Di parang bumababa yung value kasi may encumbrance. Kasi pag may bibili, meron pala kayang notice of lease pendant. Katulad din niya ng parang may adverse claim, no? Merong 2 years na lien. Merong Section 7 of Republic Act. Marami. May mga notice of levy. Ay mga ganyan, no? So, mga encumbrance yan. So, napakaganda ng katanungan mo at dahil napakaganda yung katanungan mo, palagay ko sa mga nakikinig, nakita nila yung actual na sitwasyon kapag kumuha ka ng certified true copy bago ka bumili ng property. Hindi yung nagbayad ka na muna sa kakakukuha ng certified true copy. Ay, meron tayong talo. Kasi pag nagbayad ka na, di ba, siyempre, sasabihin sa'yo ng binilan mo, alam mo naman yan hindi ko naman alam sabi nga, kung sa topo-topo barega na yon dapat pinag-aralan mo. So, yon. Yan ang kahalaga. Thank you sa iyong tanong. Napakaganda. At actual to, marami matutulungan to. Hindi yung ako lang nagsasalita, ganito. At dahil nakita mo ang kahalagahan, sana'y gayahin ka ng ating mga kababayan. Sapagkat yun naman talaga ang layunin ng ating programa. Ang makatulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa ating mga mahihirap na mamamayan. Kaya doon sa mga hindi pa nagla-like at saka hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon pa sa hindi susubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, Jeeping Spot. At ang ating programa ay tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes sa ating time slot. Bago po ang ating time slot, 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Okay? Ngayon, kung kami po ay nagbibigay ng aming opinion dito, lagi po naming sinasabi ito, yung pong aming opinion po ng inyong lingkod, siyempre, sabot lang ng kanyang kaalaman. At kung yung aking opinion sa inyong katanungan ay nakasagot,
nakatugon, ano po. Ang aking sinasabi, maraming salamat po, ano. Meron po kasing ganitong sitwasyon, no. Tingnan nyo po ito, ha. Kaya ako, ginagalang ko ang opinion, na especially ng mga abogado, ano. Parang sa ganitong sitwasyon, sabi nung opinion ng buyer, ganito. Sabi nung opinion ng seller. So nagkakaroon na sila ng hindi pagkakaintindihan. So i-present po yan sa RD. Okay. Yung RD, meron ding opinion. Okay? So tatlo na po itong abogadong ito, ano, isipin nyo. Hindi pa rin sila magkaintindihan. Meron pa pong paapat yan kung sakasakali. Pupunta sa husgado yan. Di ho ba yung judge ay abogado rin? Kaya kako, kita mo. 4 na abogado, isang libro ang binasa, hindi magkaintindihan. But okay lang po yan. Ang mahalaga, yung mga opinion nila ay ating iginagalang. Ano po? Kaya hindi po tayo nagmamagaling. Ano? Hindi po natin sinasabi na yung opinion natin na pinakatumpak at pinakatama. Kaya nga po meron tayong husgado na ang husgado naman ay abogado rin. Para siya ang maglimi, ano po, siya ang tumingin, siya ang magsiyasat kung alin ba ang pinakatamang katwiran. Ano po? Sapagkat marami po ang katwiran. Ano? Pero ang tama ay yung nasa katwiran ka. Ano po? So, thank you. At so, tumugon muna tayo sa isang katanungan ng ating taga-subaybay. At ito halos, yun namang ating nadidiscuss, halos may pagkakahawig-hawig. Ano nga? Nakakatuwa nga po at napakarami ng ating mga kababayan na nagpapadala ng tanong sa ating page. Ano nga? Ano po? So, kung kayo po ay may katanungan, ipadala nyo lang po doon sa page ng Jeeping Spot, no, sa Facebook, ano po. At yun po ay kukunin ng aming mga staff and then sasagutin po namin sa aming pagla-live. Ano pa? So, thank you po sa inyong pagsubaybay. At ito, tugunan natin to. Namatay na po ang aking nanay, ngunit may naiwan siya na property sa amin. Sa kasamaang palad, nawala po ang titulo. Ano po ang mga hakbang na pwede namin gawin kung gusto na din naming ibenta ang magkakapatid ang lupa na yan? Maraming salamat po. Ito po. Pagka dumating po ito sa akin, ano po, yung mga ganyan, yung nawawala po ang owner's copy. Ang lagi kong sinasabi, hindi muna yung legal na gagawin. Ano po? Ganito po pa ako. Nawawala, ano po. Bigyan nyo po ng pansin mabuti ang paghahanap. Sapagkat kako yung titulo, kung minsan napapasingit. Ano po? Kasi pag binigay nyo po kaagad yung legal, pupunta na doon sa abogado. Ano po? Pagpunta naman sa lawyer, alam nyo po, may bayad na yun . Hindi ko naman po masisi ang ating mga abogado. Sapagkat yun naman po talaga ang hanap buhay nila. So ang sabi ko ay hanapin munang mabuti ang titulo. At sa haba na po ng panahon na ako'y narito sa Registry of Deeds, dito sa Registry of Deeds of Muntinlupa, marami na po ang bumalik sa akin. At ang sabi, thank you, attorney. Talagang hinalwat ika namin. Naroon lang pala't nakasingit yung titulo. Kaya nga po sinasabi ko, hanapin munang mabuti. Sapagkat pag pumunta kayo sa abogado, siyempre, sasabihin siya, magpapile tayo ng affidavit of loss. Then after na ma-annotate yung affidavit of loss, tayo ay magpapile ng petition for issuance of second owner's copy of lost title sa Regional Trial Court kung saan nakakasakop yung RTC na yun, no? Kung saan nandun yung lupa. Pangkaraniwan po yun ngayon, alam nyo po ba, baka hindi kayo maniwala,
Pinakamababa na po ngayon tanggapan ng ganun eh. Ayon po sa aking naririnig, narinig, ay 80,000 na raw po eh. Isipin nyo. Kaya naman, ako na may natutuwa, lagi ang sinasabi ko, saka na po natin pag-usapan yung gagawin ninyo. Ang una kong sinasabi ay hanapin mo ng mabuti. Baka napapasingit lang kung saan-saan. Okay po, pag 2 linggo at hinanap nyo yan sa loob ng inyong tahanan at hindi yan nakita, bumalik kayo at tuturo ko sa inyo kung anong gagawin natin. At marami na po tayo kasi kawawa naman yung ating mga kababayan. Nawalan na nga ng titulo, gagastos pa. Ayun na nga ang problema. Kaya ang gamot, ang solusyon na walang gastos ay hanaping mabuti muna ang titulong nawawala. Ibig sabihin kung talagang sa mahigpit na paghahanap at di pa rin makita, yun na nga sinasabi ko. Mag-file ng affidavit of loss, then pumausap na ng abogado para i-file sa Regional Trial Court ang issuance ng second owner's copy. Kasi yung pong nawawalang titulo, wala pong mag-i-issue sa inyo ng RD. Masasabihin ninyo, mag-i-issue siya ng panibagong title. Hindi po, wala po. Sapagkat pag ginawa niya yon, para siyang nagsabit ng lubi doon sa kisame. Pag lumabas po kasi yung title na yon, nakita, nag-issue siya ng second owner's copy without the court order, kaya wala siyang kalusot-lusot doon. Sabi nga, parang nagbigti siya. So, yun po ang aking sinasabi. So, doon sa tanong mo, yun. Ano po ang aming gagawin? Ano po ang hakbang? So, nasabi ko na, hanaping mabuti muna. So, pagka hindi nahanap na talaga, ayun ang inyong gagawin. Magpapile kayo ng affidavit of loss kasi sino man sa inyong magkakapatid pwede yon dahil kayo ang mga tagapagmana. Yan ang lagi ko sinasabi. Pag namatay ang mga magulang, immediately, kayo na ang may-ari nung property na yon. Kaya sino man sa inyo pwedeng mag-file ng affidavit of loss. At sino man sa inyo pwede namang mag-file as petitioner, di ba? With the assistance of your counsel upang humingi sa husgado ng karapatan na mabigyan uli ng bagong titulo dahil nga nawawala. So, yun. Okay. So, matagal-tagal yan, lalo na ngayon, may pandemic. Baka hindi mo makuha ng 1 taon yan. So, yan ay pagalingan ng mga abogado dyan eh. Alam nyo, mayroon talagang mga abogadong listo eh. Kung napaigsin niya yan, di mas magaling. Pag napaigsin niya yan, di marami na naman siyang maharap na kaso. Di ba? So, yun. Pag may titulo ka na, yun ang gagawin nyo. Yung ating tinatawag na extrajudicial settlement. Ngayon, dahil na-issuehan na kayo ng titulo, at kung may interesado naman na bumili, pwede rin naman yung extrajudicial settlement with sale. Yun ay kahit nasa isang dokumento. Pwede rin naman kung wala pa kayong bayar, di extrajudicial muna. So malalagay ang mga pangalan nyo doon sa titulo. Yung lahat ng tagapagmana, kayong magkakapatid. Kung 5 kayo, 5 kayo na malalagay doon. Kasama ang inyong pangalan ng inyong mga asawa, but ang lagi nakalagay doon, married to. Kasi pag minana, yung married to, ang ibig sabihin ay upang malaman lamang na yun ang iyong tawag natin doon, marital status, na ikaw ay kasal kay ganon. Pero ang tunay na may-ari nun, na ikaw lang. Pwede nyo nga ibenta yan without the consent ng inyong asawa. Kasi yan ay pumapatak na exempted doon sa absolute community property of the husband and wife. So yun, yun ang step na gagawin.
Hindi naman mahirap yan. Hindi mahirap. Ang mahirap dyan talaga, yung may bubuhatin kayong cabinet, no? Ako nga, nangyari na sa akin yan eh. May hinahanap ako. Yung pala'y napapunta doon sa likod ng filing cabinet. Aba, ay talagang, okay. Ako nga, biktima rin eh. Ano? Alam niyo ko, nilalagay natin. Minsan lumulusot. Ay di hanap ka ng hanap. Aba, ay nawawala. So, yun ang unang step. Hindi legal yun. No? Ang tawag doon eh, tiyaga. Ano ba? Tiyaga sa paghahanap. Kasi para makaiwas sa gastos. So, yun lang naman. Hindi mahirap yan. Nawawala. May bibili niyan kasi may titulo naman kayo. Anyway, sana nakatugon ang aking opinyon sa iyong mga katanungan. At dahil dyan, kung ito'y nakatugon, maraming salamat. Ano po ba ang maaring mangyari kung sakali na ang mortgage ay mapo-foreclose? Ano ba? Alam nyo, tayo po ay nangingiti, ano? Kapagkat natutuwa tayo sa mga tanong ng ating mga kababayan, ano? Kapag ikaw ay nag-mortgage ng property, ano, binibigay mo yung titulo doon sa pinagsanglaan mo at binibigay sa iyo yung pera. Ano. Meron kayong tinatawag na real estate mortgage. Yan ay pinapa-annotate doon sa titulo sa Registry of Deeds. Kaya yung titulong yon magkakaroon ng annotation kung magkano ang utang. Ano, at saka yun namang mga dokumentong yon ay tinatabi. Sa ngayon, ina-upload na yun. Ang tawag ngayon sa makabagong sistema ng Land Registration Authority, ina-upload na yan. So, ma-annotate na yan doon sa titulo. No? Ngayon, kung hindi ka nakakabayad, yan, kasi papunta na doon sa ano ang mangyayari, sabi mo, kung sakali ang mortgage ay mapo-foreclose. Okay. Ngayon yung bangko o kaya financing company o anumang for that matter, yung pinagsanglaan mo, kahit individual, pwede namang mag-foreclose kasi meron kayong kontrata, yung real estate mortgage. Ngayon, sabi mo, ano mga mapo-foreclose. Eh ikaw, padadalang ka, ay Mr. So-and-so, hindi ka na nakakabayad sa iyong monthly amortization. Eh, wala na kaming recourse, kundi ang i-foreclose ang iyong property. Pagka sinabing i-foreclose, ano po, yung pinagsanglaan mo ay kinakailangang mabawi yung ipinautang sa'yo. Kaya yan ay pino-foreclose. Bakit pino-foreclose? Pag yan ay pino-foreclose, yan ay isinusubasta sa sino mang interesado, no? Na bumili ng property. Ibig sabihin, bumili in the sense na baka hindi mabayaran, eh sa iyo na itong property ito. Okay. So, ang sabihin natin, ang pagkakasangla ay 1,000,000. Ngayon, meron kayong usapan, magbabayad ka ng 10,000 buwan-buwan, okay? Eh, nakailang buwan na, hindi ka nagbabayad. So, pinadalang ka ngayon ng letter. Eh, po-foreclose namin ito. Okay. So, alimbawa, nababayaran mo lang 5 buwan. O, edi, 50,000 lang yun. So, may balanse ka pa na 950. Eh, isipin mo kung hindi mababayaran yun. Hindi mababalik yun. O, edi, ang mangyayari ay walang kita yung bangko o kaya naman ang hawak nila yung titulo mo. Ngayon, para mabawi yan ay pino-foreclose, sinusubasta yan. Okay. Siyempre, ina-announce pa nga yan eh. Minsan nakikita ko doon sa Hall of Justice eh. Nagsisisigaw eh. Nagsisisigaw yung sheriff eh. Parang ang ano, pag may nakakita nga, natatawa eh. Di ba? Parang sinasabi niya, etong property ito ay pag-aari ni Juan de la Cruz. Ito ay kung sino man ang interesado na bumili nito ay ganito.
So, may mga mag-o-offer dyan. May mag-o-offer. Ang purpose nun ay para mabawi ng bangko o ng financing company yung kanyang pinautang. Halimbawa, si Juan. Subasta eh. O, sige po. Interesado ako. Biling ko yan. O, sabi, ang kabuuan nitong halaga, 980,000. O, sabi ni Juan, shoot, ako na ang bibili niyan. So, babayaran niya yung bangko. Ikaw naman, bibigyan ka ng tinatawag na certificate of sale. Yan. Dahil ikaw ang auction buyer eh. Di ba? Ikaw ang nakabili sa pagsusubasta. Ano ang ibig sabihin nung meron kang certificate of sale? Yan, inaaprubahan ng husgado yan, yung certificate of sale. Ang ibig sabihin nun, mula doon sa pagkaka-issue ng certificate of sale, yung may-ari ay binibigyan ng batas na bayaran yung pagkakautang sa loob ng 1 taon. Okay? At pag hindi yun nabayaran sa loob ng 1 taon, yung nakabili, yung auction buyer na yun, yung nakabili sa subasta, ay gagawa lang ng affidavit yun. Ang tawag doon ay affidavit of consolidation. No? At yun ay malilipat na sa kanya. Of course, by paying all the necessary taxes. Kasi tatransfer na sa kanya eh. Yun ang sinasabi mo na ano ang mangyayari kung mapuforeclose. Di ba? Ngayon, bigyan kita ng isang sitwasyon. Nung nagsisisigaw yung sheriff, wala ngayong bumili ng property. Siguro walang nakarinig o walang interesado. Yun, parang ang nakabili na nun ay yung bangko o yung financing company. So, ganun din ang effect nun. Binibigyan pa rin ang registered owner ng 1 taon. Otherwise, yung bangko o yung financing company, sila mag-execute ng affidavit of consolidation at yun ay magiging pag-aari na nila. So, bahala na sila kung paano nila ibebenta. Kaya meron mga tinatawag na acquired asset ng bangko. Yun. Kaya maraming bumibili rin sa bangko niyan, yung acquired asset. So, salamat doon sa nagtanong sa atin at nakakatuwa at mga simpleng katanungan pero makakapagbigay ng guidance sa atin kung paano natin isasagawa o paano natin maisatama ang maaring pagkakamali natin. Thank you sa inyong pagsubaybay at ngayon ay tayo ay dumating na naman sa takdang oras. So ulitin namin, doon po sa mga hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share G-Ping Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to our YouTube channel, G-Ping Spot. Inuulit po namin ang ating time slot ay 5:30 p.m. to 7 p.m. Monday, Wednesday, Friday. At dumating na naman po ang ating oras at tayo'y pansamantalang magsasara ng ating programa at tayo babalik po sa Lunes, sa ganito ring oras. At inaasahan ko na tayo magkakasama-sama pang muli dito sa G-Ping Spot Facebook Live Studio. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Silverio Biyong R. Garing, ang nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong susulong. Narito po tayo sa Muntinlupa. Muntinlupa, marangal na lungsod, ang garing-garing. Marami pong salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.